Alright mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ang title, paktay na si Baxter Rimulya. Oy, wasak. Naglawas ng hatol ang Judicial Bar Council ng Korte. Pahiya ang DOJ? Yan, tanong po yan mga kapatid. Kasi ang pagkakaalam ko dito kay Rimulya, gusto niya pong mag-apply bilang ombudsman. Kasi nga, pag siya ang nandiyan, paano na lang, halos parang wala na tayong tatakbuhan. Puro administrasyon na lang ni PBBM. Di ba nga si Tatay Digong dinala na nila doon? O ano pang, saan pa tayo tatakbo? Buti na lang meron tayong Supreme Court. Kung sa ombudsman pa, kung si Rimulya pa yung nandiyan, wala na. Kokontrolin kasi nila, kaya siguro nag-apply ito. Kaso nakalagay dito, dinisqualify ng JBC. Aray, ang sakit nito mga kapatid. Alamin po natin yan. Pinas News Insider nasa description. Simulan na po natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, maraming salamat sa ating Fiber ni Juan at lagi kong pinasasalamatan ng aking idol, boss. Yan si Sir Brens po. Yan. Fiber ni Juan mga kapatid, magpakabit na kayo dyan, ha? Dahil napakabilis at ang mura-mura pa. Ito na, i-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, sadyang hindi talaga natutulog ang karma. Matapos mag-trending sa mundo ng social media ang balita na disqualified na di umano si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Adoy! Ito ata yung nabasa ko din, no? Pero mukhang papalag pa siya, mukhang mag-a-apply ulit ito, no? Talagang nakikita kong gusto nilang sakupin. Bilang nominado sa Ombudsman polls. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Yes. Alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita at ulat ng abogado.com.ph kamakailan lamang, ayon sa source, may pending na kaso si Rimulya sa Office of the Ombudsman. Naka! Ito binasa lang ho natin may pending pala siyang kaso. Tapos gusto niya maging ombudsman. Aba. Naalala ko nung hearing po nung kay Tatay Diggs yung dinala sa dahig, no? Kahit hindi ito itinatanong, talagang nagsasalita to kahit hindi siyang kausap eh. Tuloy muna. Kaugnay sa umano'y papel niya sa pag-aresto at paglipat sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa The Hague, Netherlands. Batay sa warrant ng International Criminal Court, na-disqualify rin di umano si PCSO Chief Felix Reyes dahil sa aligasyong case fixing para kay Atong Ang na inuugnay sa pagkawala umano sa 34 na sabungero. Dahil dito, ipinaalam na raw umano ni Rimulya sa Department of Justice na hindi na raw siya tatakbo bilang ombudsman. Nakabakante kasi ang pwesto matapos magretiro si Samuel Martires noong July 27. Nako, pero sana kung hindi man si Rimulya, wag po yung kampo nung taga-kabila. Pucha, kahit nga yung Supreme Court, neutral eh. Sinasabi nila maka Duterte porque hindi pumabor sa kanila yung kaso eh. Paano na lang kung sa kanila pa, pabor pa sa kanila, di wala na. Hawak na talaga nila yung buong ahensya ng gobyerno nito. Tuloy tayo. Naku. Sana lang po, mag-wish po tayong lahat na wag sakupin nitong mga nasa administrasyon. Kasi itong administrasyon, base lang ho ito sa pakiramdam at opinion ko wala ho talaga nagagawang tama Kung meron siguro yung konting pagtulong, pero yung mga big project, wala ho talaga to Tapos papasukin pa yung mga ganitong mga ahensya ng gobyerno. Naku, sana lang ilagay yung matino. 2025, narito ang kumpirmadong balita na inilabas mismo ng abogado.com.ph. GBC disqualifies Boying Rimulya from ombudsman race due to pending case. The Judicial and Bar Council GBC has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya from the ombudsman post. A source with knowledge of the matter told abogado.com.ph on Friday. The source requested anonymity as they were not authorized
authorized to speak on the matter, said the disqualification was due to a pending case against Remulla, ironically pending with the Ombudsman in connection with the arrest and transfer of the former President Rodrigo Duterte to The Hague. The International Criminal Court, ICC, issued a warrant for Duterte's arrest in March. He is currently being held in The Hague on charges of crimes against humanity for his war on drugs campaign. According to the source, Philippine Charity Sweepstake Office PCSO Chairman Felix Reyes was also disqualified from the race. Reyes is reportedly facing accusation of fixing cases for Nabahing tayo, nabahing. Sige, tuloy. businessman Charlie Atong Ang, who is implicated in the disappearance of 34 cockfighting enthusiasts. He vehemently denied the charge. Following his disqualification, Remulla reportedly informed official at the Department of Justice DOJ that he was no longer a candidate for the ombudsman position. Had Remulla not been disqualified and been appointed to the post, he was to recommend either Undersecretaries Raul Vasquez or Jesse Hermogenes Andres as his replacement, the source continued. Unquote. Matapos lumabas ang balita na ito, ay tila nabuhayan ng taong bayan. Yes. Salamat sa Judicial and Bar Council for giving us hope that justice still works in this country. Hindi ba't matatandaan natin kamakailan lamang noong nagpasa ng kanyang aplikasyon itong si Boying Remulla bilang ombudsman. Hindi ba't ang sabi niya na marami raw siyang kakayahan, marami raw siyang may offer, pero alam niyang may kaso siya. Kaya Marami siyang kakayahan, ano? ayon sa ilan, hindi na raw dapat ipagtataka pa kung bakit di umano'y na-disqualify ito. Dahil sa simula pa lamang, alam niyang mayroon na siyang pending case. Ito ay para lang daw wala judge talaga. ng isang kaso na kasama ka sa accused na automatic mag-inhibit ka dahil mayroong conflict of interest Ayun. dyan. Ayon sa ating mga kababayan, tila ginawa nga raw nitong tanga ang taga-GBC by applying as ombudsman kuno. Wala ka ng integridad, wala ka pang paninindigan. Akala niya kasi makakalusot siya. Na akala niya itatanga-tangahin ko tong mga judge na to. Titignan ko kung kaya ko. Eh, hindi umubra. Oo nga siya. Qualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla. Nako, ngayon ambisyoso. Inisa-isa na kayo. Nako, hindi talaga yan makatulog. Ayan, pakinggan ninyo. Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla sa ombudsman race. Ayon sa source ng abogado.com.ph, sa gitna Hala ito ka. ng pending case laban kay Remulla. Ayun, Kaugnay ipakulong na ng lang yan pag-aresto at agad-agad. turnover kay FPRRD sa ICC. Ayun, palakpak muna tayo doon. Kasi gusto ko lang klaruin. So, ibig sabihin pala, kumikilos pa rin yung batas dito sa Pilipinas. Hindi talaga matatawag nating parang inutil. Kasi ang ginawa nila, imbis na dito litisin ng ating Pangulong Duterte, idinala doon sa The Hague. So, ano ba ang meron tayo? May sarili tayong batas. Bakit dinala nyo doon? No? Eh, sa akin lang, no? Base sa pananaw ko. Ganito ba ang trato nyo sa batas sa Pilipinas? Walang kakayahan? Nalitisin? Eh, tingnan yung ginagawa ng dahig doon. Puro pending, wala naman nangyayari. Ewan ko yung Kaufman na yun kung talagang totoo nga ba talaga na kakampi ng Duterte o hindi. Dahil ang dami ring mga sumisingaw na kung ano-ano mga negative. Sabi nila na parang ang bagal-bagal. Sa bagay, judge yung mga magsasabi din doon o yung nasa dahig. Pero minsan naiinis na rin ako doon sa ano. Ang bagal kumilos ng ano doon, korte doon. Ang sa atin lang mga kaibigan, ano, ang ating Tatay Digong wag ho sanang bawian pa. Alam ho natin matanda na eh. Pero sana wag pa. Hanggat kaya niya pa, hanggat makalaya pa siya. Kasi mas gusto ko sana no na makahingi ng katarungan itong mga Duterte sa ginawa nila boying-boying na yan. O may kaso pala sila eh, kaya pala ganun eh. Ito pala yung sa Duterte, mabuti na lang po hindi bulag ang batas dito sa Pilipinas. Nakikita nila kung sino yung tama at sino yung mali. Maganda to. Kabilang si Remulla sa Isa-isa mga na talaga opisyal sila. na pinakasuhan ni Senador Wala na yung Amy mga Marcos karma ng ninyo. at iba pa noong Marso. Yes. Grabe gini si Boying Remulla. Gusto man ang kuno ng mga dagko nga mga posisyon sa Oo, gobyerno. Justice Secretary na gusto pag siya mag-ombudsman. Ano unsa giday naa dinha? Unsaon man nimo dinha karon pag abot anang ombudsman nga naa man kay pending kaso. Pero pita mo 'di ba yung anak daw niya ata tama ba 'yun? May kaso tapos ang bilis-bilis ma-release, no? Ang bilis maasikaso.
Putik naman talaga niyan. Ewan ko dyan. Tapos gusto ka nga ikaw gihapon ang mugunit ana. Kamubalhin ka gikan sa Justice Secretary. Ah. Pagkahuman mobalhin kag ombudsman. Oh. Tapos Kasi gusto nila talagang kokontrolin na kay lahat. kaso. Nag-apply ka di ba? Tapos unsay giingon? GG. GBC reportedly threw out Boyeng Remola's application as ombudsman. Nice, nice. And now, the end is near to take the final court then. Dili man gud ninyo tanan magunitan. Di pud siguro tanan tawo no. Hawak ni bangag. Unsaon man na karon nimo. Wala na kay pag-asa. GBC means Judicial Bar Council. Judicial. Ambisyoso ra po ka kaayo. Oy, Ginoo ko. Sobrang Ambisyoso. Gusto man nimo gunitan tanang posisyon. Pag-concentrate anang imo pagka-DOJ secretary kay wala kay pag-asa sa ombudsman. Unsa ra pud kabuyin. Ay, nako. Si Remulla ay Shout out, Sir totoo nga Badong. po bang na-disqualified kasi kumalat po kahapon o kagabi Oo, na-disqualified na raw po sa posisyon na ombudsman, no? Alam naman natin na kandidato bilang isa sa mga kandidato sa ombudsman papalit kay Martires itong si Boyeng Remulla. Yes, yes. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, no, mukhang nagkaroon na naman ng bagong leader. Lideran itong mga dilawan sa katauhan ni Kiko Aquino D. At may bagong simbolo na sila, di ba? Dati ang simbolo ng mga dilawan, L, laban. Ayun. Naging loser. Nice, Sir Badong. Nice. Laban pero loser. Talo. Wala pa rin. Talo pa rin. Loser na sila, iniwan na yan. Tapos ngayon po ay gano'n na po, no? Yung thumbs down na po ang Di ba nagkakamping sila? Nagkakamping pa yung mga yun. Ang dami nyo pong papalit-palit pa lang. Papalit-palit pa kayo ng kulay. Wala rin, talo kayo eh. Mahina na po ang dilawan. Wala na ho talagang naniniwala dyan. Pulpul yung mga yan eh. Pwera lang kay Sir Guanson at sa mga ibang mga dilawan na mababait. Yan. kanilang bago. At ayon po kay Dilima ay tuloy ang laban. Hindi talaga ng mga to. Walang katapusang paglaban. Pag-uusapan din natin mga kapatid. Ito pong Teka lang, Sir Badong, walang katapusan laban pero banat sila ng banat sa Duterte. Di ba dilawan originally, ang kalaban po nila, original no? Ang kalaban nila ay talagang si PBBM. Bakit hindi nyo banatan ng banatan si PBBM? Ito nga ang sinasabi ko. Kaya hindi nila mabanatan na banatan si PBBM. Sa totoo lang yun, napakadaling pabagsakin. Sa totoo lang. Dahil ang dami na po, may mga bycam, mga flood control, etc. Isipin nyo na lang, ang daming pwedeng i-discuss sa kanya, ang daming pwedeng i-hearing para po ma-impeach yan. Tapos, ang mangyayari kasi kapag pinabagsak yan at ma-impeach yan, tanging ang BP Sara po ang mauupo. Kaya ayaw ho nila, kaya inuuna nila. Ulit-ulitin ko lagi ito sa vlog ko. Kaya ayaw nyong tirahin o banatan si PBBM kasi nga pag binabagsak nyo yan, ang Duterte po ang magiging presidente. Kaya ngayon, inuuna nyo ang Duterte. Para sa akin para sa akin yan, 100% naniniwala ako sa ganyang mga taktikang ginagawa nila. Uupo lang sila, maghihintay lang sila, maghahanap sila ng mga paraan. Kung magsasalita parang fishing ba? Na magsasalita si BP Sara, hanapan nila ng mga butas-butas kung ano pang pwede nilang mapabagsak. Ang bababaw po nila. Yung Rappler, may mga bagong pauso. Sinusuri po nila bakit po ang dami-daming supporter ni Tatay Digong. Nakita po nila na ito raw po ay dahilan dahil po sasama-samang dalawa raw po, cyborg operation. Ang tawag po nila. Dami-dami naman itong Rappler na to. Ang daming... Di, idol ko yan mga Rappler. Sir, mga idol ko kayo. Di ba kalaban nyo rin po si PBBM? Noon, naalala ko talagang si Sangkay nga, binabanatan nyo nun eh. Di ba? O, tsaka talagang talagang si PBBM ayaw nyo. Sino pa ba yung isa, yung lalaki na parang medyo bakla o hindi naman ata bakla yun, ganun lang siguro magsalita. Shoutout ko yan, no? Di ba ayaw nyo rin kay PBBM, mga sir? Love na love ko po kayo. Ayaw nyo rin doon. Ayaw na rin namin ngayon. Pero yun naman ang banatan nyo. Huwag si BP Sara Duterte, wala na kayong mahihita dyan.
Napakabait po niyan. Kahit ano pang salita ninyo. Si PBBM po, ang daming makikita. Alam nyo ho yan. Maraming makikitang mga po pwedeng masilip sa kanya para imbestigahan. Ewan ko lang kung ba't di nyo ginagawa. Kasi, Rappler, alam ko dilawan yan eh. Mga mababangis lumaban yan sa PBBM eh. Pero anong nangyari? Lipat na rin sa Duterte. Biruin nyo, sama-sama kayo laban sa Duterte. Hindi naman kayo nakakahiya niyan. Hindi kayo nakakahalataan niyan na gusto nyo talagang pabagsakin ng Duterte. Yun lamang po. Pero love na love ko yung Rappler na yan kasi alam ko, ayaw din nila kay PBBM. Ewan ko lang ngayon kung bakit hindi sila makapagsalita o nagsasalita, hindi lang tayo updated. Panoorin niyo po yan, Rappler. The best po yan, no? The best po yan mga Rappler na yan. I love you, Rappler. Cyborg operation, part human, part machine. Yan po ang tawag nila sa hyper-partisan influencers trolls ng mga Duterte. Hanggang ngayon po hindi nila matanggap na popular ang mga Duterte. Hanggang ngayon po pinapaniwala nila yung kanilang mga sarili na ang mga Duterte po kaya nagiging popular ay dahil sa cyborg operation. Cyborg? Mga cyborg na pala tayo mga Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi nila. Ito ang aking konklusyon. Yun ba ang tawag doon, konklusyon? O yung base sa pagkakaintindi kong lahat? Napakalakas talaga ng Duterte at hindi nyo maitatanggi yan. Alam nyo yan sa sarili ninyo. Kaya kailangan yung sirain ng sirain, ipakita sa tao na mahina ang Duterte, konti lang ang Duterte, maiingay lang ang Duterte, yung mga sumusuporta sa Duterte, konti lang yung mga yan, lagi nyong sinasabi yan. Alam nyo kung ba't kayo nagkakaganyan? Alam nyo kasing malakas ang Duterte, kaya hindi kayo mapakali. Pero shoutout pa rin sa Rappler. Love na love ho natin yan. Tara na!